Sometimes all we need is a quick escape. Kaya naman kung naghahanap ka ng bagong SUV, malamang ang Ford Everest is isa rin sa mga naging option mo. Kaya ngayon sa video na to, pag-uusapan natin ang driving experience, first impression at ano nga bang pakiramdam ng i-drive for a road trip ng biglaan ang Ford Everest going to San Pablo City. Kaya kung mahilig ka sa road trip at gusto mong explore ang San Pablo at ano nga ba ang pwedeng puntahan, kainan sa San Pablo City, this video is for you. Tara, let's go! Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experiences sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. Ang masaya sa mga spontaneous trip is yung talagang biglaan, lahat ng biglaan talagang natutuloy. And right now, we are grateful to develop a relationship on this bonding, sa bonding na ito dahil isang sasakyan lang kami and experience namin kahit umuulan gamit ang Ford Everest papunta sa San Pablo City. So umaga pa nga lang umalis na kami, mga 5 AM, umalis na kami dito. Umalis na kami from our place going to San Pablo. Unang-una napansin ko sa driving experience bilang as a passenger pa lang kasi bayo ko yung nag-drive nung sasakyan kasi sasakyan niya yun. And napansin ko talaga na sobrang commanding ng itsura ng Ford Everest. Sobrang luwag sa loob. Sobrang saya na maging isang passenger nun simply because of the luxurious feels. So kumbaga, ang Ford, ang bentahin niya talaga, maraming technologies, maraming mga safety features, and at the same time, siya yung sa mga line ng SUV, siya yung pinaka-premium feels. At syempre, since maulan nung biyahe namin, dumiretso na agad kami sa number one spot, puntahan ng mga gustong maghanap or makatikim ng Goto Bulalo, which is kung saan pa nga ba yan? Sa Pabings, San Pablo, Laguna. So shoutout sa iyo Arwin Halili for mentioning this to us at sobrang sarap talaga ng experience namin. So pagdating namin doon, sobrang daming tao. Marami na rin mga stickers sa mga motovloggers na nakapunta doon. And akala ko nung una hype lang kasi it seems like a simple karinderya pero yung vibe niya talaga pang lokal. Yung mga kinakainan, yung mga mura. At ang mura ng servings nila guys, and dun, yung presyo nila sobrang affordable and at the same time sulit na sulit. Hindi ko sure kung baka yung gamit nila pero dun sa labas pa lang yung Carabao. Feeling ko Carabao beef yung Goto Bulalo nila. And sobrang sarap talaga. Akala ng iba pag sinabing Gotong Batangas yung may kanin. Kaya maraming nagtataka. Ang original Gotong Batangas po is walang kanin. Hindi po tulad ng mga goto natin na kinalakihan dito sa Manila or sa ibang lugar. Sa kanila mga lamang loob or mga laman or taba or balat ng kalabaw. So sobrang sarap ng experience namin. Yung amoy sa loob, yung sobrang babait ng mga staff nila. And at the same time, ito yung hinahanap namin, yung local na experience kung saan kinakainan ng mga tao, most probably masarap talaga. So sa experience namin, sobrang sarap. Marami pa kami tinry pa namin yung parang gatang gulay na may sitaw nila, masarap din, and lumpiang sariwa nila, which is masarap din talaga. And with just parang 700, 5 tao na kami, and busog na busog talaga kami. That's for our breakfast. So sulit talaga kay Pabings Goto Bulalo. If gusto mong puntahan yan sa San Pablo City, i-search na lang sa Waze kung paano puntahan, and hindi kayo magsisisi kapag sinubukan. So quick review naman pagdating sa Ford Everest. Actually, I believe this is 2025 model na. Sobrang ganda niya sa lahat ng segment. Kung papipiliin ako within 1 second kung anong pipiliin ko sa mga SUV in line ngayon sa market natin, dalawa lang pagpipilian ko, Nissan Terra and this Ford Everest 2025. And experience ko, itong Ford Everest 2025, meron siyang bulky, boxy type na itsura. Sobrang laki. It feels like you're driving really a truck. Talagang truck talaga yung dinadrive mo kasi sobrang taas mo, sobrang commanding, at pagdating sa safety features, panalong-panalo talaga. Merong mga moonroof. Moonroof ba yung tawag doon or sunroof, hindi ko alam. Pero na-open pa siya para mas feel mo, di ba, pag nagdadrive ka sa mga open roads. Yung handling niya ang gaan. I mean, ang technology ng handling niya sobrang gaan. Hindi mo feel nasa mabigat na side, kundi parang magaan in a way na feel mo pa rin naman yung road. So pagdating sa NVH, wala akong marinig masyado. Sobrang premium niya. And ayun yung isa sa mga hinahanap ko. Pagdating sa mga sasakyan, yung tahimik doon sa loob habang nagmamaneho. Ang pinaka naging bentahin nito yung infotainment niya na merong, I think,
correct me if I'm wrong, hindi ko alam, Android Auto and wireless Apple CarPlay. So meron din siyang wireless charger, adaptive cruise control, volume control sa manibela, leather seats, and sobrang malaking mga cabin, may mga lagayan pa ng coffee sa gilid niya. Spacious 7-seater setup. Yung sa likod, I can say hindi siya yung pinakamaluwag sa segment ng SUV, pero komportable pa rin kapag naupo ka doon kasi malawak pa rin talaga siya. At syempre sa makina, it's a powered by 2.2 diesel engine with turbo. So kapag na-feel mo na yung turbo niya habang nagmamaneho, talagang sobrang bilis niya in a way na safe pa rin sa pakiramdam. Kasi sobrang commanding niya. Sa mga humps, sa mga bumps, sobrang sobrang di mo masyadong nararamdaman. Even if SUV siya, wala siyang ganong tagtag. More on steady side. More on firm pero hindi naman todong babalibag kayo sa loob. It's more on comfortable side. So ayun lang, wala akong masyadong alam talaga sa mga sasakyan talaga. It's just my own riding experience. I can say if you're into the market for finding an SUV, isa to sa mga dapat nyong consider at i-test drive. So maraming nagsasabi na possible mababa ang resale value nito. Pero kung ikaw naman ay tipo ng tao na you're really into driving experience, hindi mo na iisipin yung resale value because you're enjoying every moment driving this SUV. So meron din kami ginawang stopover kasi sinamahan namin yung bayo ko na tignan yung bahay na kinuha nila, which is on Ovaya Land sa San Pablo, para makita yung bahay and community around. Actually, maganda yung layout niya. I believe it's 80 square meters with one carport or one garage rather. Tapos 3 kwarto sa taas, 2 toilet and baths up and down. So sobrang laki ng sala niya. Maganda yung layout, maaliwalas yung lugar, malapit sa kabundukan, no? If you're really wanting to experience a life in a province, just within the vicinity of the city, which is SM San Pablo and yung kalapit bayan niya, tamang-tama yung Ubaya Land para sa inyo. So ito lang yung mga nakuha ko ng mga quick video doon sa loob. So, di ba perfect na perfect para sa mga tao na naghahanap ng mga worth it na pag-investan ng property. So, hindi po ako nagbebenta ng property sa Ovaya Land. If naghahanap ka ng bahay sa within Cavite, Lancaster, you can message me and pag-usapan natin kung paano kayo matutulungan kumuha ng sarili nyong property. So, after nga ng quick tour namin doon sa community na Ovaya Land, after namin mag-breakfast, pumunta sa Ovaya Land at papagod, syempre nasa San Pablo ka na rin naman. Anong pa nga ba ang hahanapin mo? Siyempre, a quick getaway. Kaya naman nagtanong kami sa mga agent doon sa Vialand kung saan ang pinakabagong spot na pwedeng puntahan na makakain ka, makakapag-swimming at makakapag-relax. At na-discover nga namin itong Diwata Resort sa San Pablo City. Sobrang elegante, sobrang tahimik, sobrang nature feels and vibes. Sobrang zen yung feeling at marerelax ka talaga. At sobrang affordable niya mga brother. Maraming mga koi fish, may mga ponds, maraming mga swimming pool, merong buffet setup at meron ding a la carte. At pwede rin kayo magrenta ng sarili nyong room kung gusto nyo mag-overnight. Hindi ko lang alam kung magkano yung rate pero pwede nyong i-check doon sa site nila. Pero sa aming experience, ang kinuha naming package is yung 400 pesos per persons na merong access sa mga pool pero hindi kasama yung infinity pool. Pero meron jacuzzi. Tamang-tama kasi pagpunta namin doon sobrang maulan. So, really want na maka-experience ng mainit, no? So, tama yung jacuzzi. And sakto-sakto meron silang binibentang mga food. Kung wala kayong dalang pagkain, meron silang restaurant. So, we ordered pinampalukang kambing, lechon sisig na sobrang sarap. Yung kambing sobrang panalo din. Tapos yung sinugba. So, parang yung sinugba is parang pinaghalong salad na fish na may kilawin tapos may inihaw something. Sobrang panalo din talaga. Sa presyo naman, sobrang sulit at good for sharing na din. Kaya naman talagang mag-e-enjoy kayo kung group kayo doon. Masusulit nyo talaga yung presyo na ibabayad nyo. So, sabi nila, 1 year pa lang open tong Diwata Nature Resort dito sa San Pablo. So, if you really want to go here in San Pablo, isa ito sa pwede nyong stopover na pwedeng puntahan at pwede nyong balikan kung mabibitin kayo ulit. Kasi plano namin balikan din ito soon para ma-enjoy pa namin lalo. What's up mga brothers? So, ngayon nandito tayo sa palitan ng damit. So, mag-change muna tayo for swimming. So, okay dito sa napuntahan namin, maayos, no? This is the Diwata Resort here in San Pablo. So, excited to go try the jacuzzi. Ang tabo.
So, sobrang saya ng mga ganitong spontaneous na gala gamit ang isang magandang SUV which is a Ford Everest at magmuni-muni sa nature vibe ng probinsya ng San Pablo City, which makes me wonder about the business that I'm starting. Currently, joined Ascendra business. So, if gusto nyo malaman more about Ascendra and paano ba namin to ginagawa, it's more of online. Pwede mong gawing part-time kung gusto mong makatuto at makakilala ng mga galing sa business industry. Ito na yung pagkakataon mo. Message nyo lang ako or comment na kayo sa baba para tulungan ko kayo kung paano kayo makaka-join sa negosyong ito which is Ascendra. So yun lang mga brother, I really just like want to document everything sa mga travel at gala namin para meron akong babalikan. So sobrang saya ng experience na to kahit maulan, no? Sobrang commanding talaga ng sasakyan namin and hindi ako nag-worry sa mga dadaanan namin kahit may mga umakyat kami ng bundok, bumaba kami ng bundok, dami kaming dinaan ng traffic, and yung iba baha din dahil nga maulan. So, sobrang nakaka-enjoy. I just want to share this experience with you guys and i-share sa inyo kung ano nga bang pwedeng gawin sa San Pablo City. So, ayun lang. Brother Linus here. I hope meron kayo natutunan sa video na to. And kung may questions kayo regarding sa main business ko, which is car rental business, at sa isa ko pang negosyo, which is Ascendra, comment down below at I will do my best para matulungan ko kayo. So, yun lang. God bless you. Sana may natutunan. Bye-bye!